po mga kabida, ngayon po ay araw ng linggo. Happy Sunday po sa lahat at sa lahat po nag-celebrate yung karawaan. Happy birthday po sa inyo lahat mga kabida. At yan nga po ay nag-umpisa na po ang misa. Makikita po rin. Video ko rin po at makinig po tayo sa misa. Kabida at magandang umaga po ang kanyang ginawa sa inyong lahat. At kagapon po ay nagkaroon po ng prosesyon. Dito po ang pagdating po ng ina ng mananako, ang maglalakbay. At ganyan din po ang ating pong Santo Niño. Ito po taon-taon nang duwarting po dito sa atin po sa ating Barrio San Dionisio, Barangay San Dionisio. Doon po kalamamin ito. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babalik. Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na papatahin ko ay papatahin nga ninyo, at kayo bibinyagan sa ganyan na naranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luglukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 kalagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga tinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino mang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang morning po sa ating lahat. Morning. Ngayon po ay World Mission Sunday. Kaya mamaya po ay merong second collection. Kaya huwag niyo po lahat ibibigay sa unang collection. Kasi iikutan pa kayo mamaya para sa second collection. At saan naman ito mapupunta? Ito ay mapupunta sa lahat ng ating mga misyonero. Papadala ito sa diocese, tapos ang diocese naman, papadala ito sa Roma. Mga Pino, makakarating mo yung contribution sa Roma. Madalang lang makarating ang ating contribution sa Rome. Siguro sa Rome Law, pwede. Pero sa Rome, collection na ganito, pag Good Friday, din nagpapahalik ko sa krus, yan, pinapadala rin po yun sa Rome. Hindi po sa Rome Law. Sa Rome talaga. Yan. So, dito natin makikita yung universality ba? Yan. Nagaling dito sa malayo, pinadadala din sa sentro. Ang mga misyonero, ito yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. Dapat din natin malaman na meron tayong mga OFW, mga OFW sa mga family, di po ba, no? Na minsan, o kadalasan, ay nagiging kundi sila para nakapagtuturo doon sa mga anak ng kanilang mga empleyado. Di po ba, no? Yung mga anak na dahil sila ay caregiver o sila ay taong bahay, pag wala yung amo, sila yung kaya karamihan nga ng mga anak ng amo, mas close doon sa Pinay. Di po ba, no? Kasi ito mga Pinay, mga kababayan natin, na kahit sila ay OFW doon, sabihin natin katulong, kasambahay, ay sila din ay nakapagpapahayag ng mabuting balita. Kaya mapapansin natin na pag nagustuhan yung Pinay, na OFW, kasambahay, minsan pag umuwi sa Pilipinas at nag-retire, pupuntahan pa. Hindi po ba, no? Kaya marami tayong mga kasambahay, kababayan, hindi man sila misyonero o misyonera sa ibang bansa, ang kanilang role ay hindi lang kasambahay, kundi nagpapahayag din sila ng mabuting balita. Kasi tinuturuan nila yung mga anak ng amo. Magsimba, maging malapit sa Panginoon. Kasi usually ang mga amo laging wala.
sila ang lagi nakakasama. Ngayon mga gilid-gilid ko mga kapatid, naalala ko po yung kwento na minsan sa isang company ay namatay po yung manager. Kaya may isang mama doon na nais niya siya ay pumalit sa namatay na manager. Kaya itong gustong pumalit ay kinausap niya yung presidente. Sabi niya, hindi pa naman nalibing yung patay kasi nilalamayan pa. Sabi nung mama na nagtatrabaho rin sa opisina yun, sabi niya, Sir, sabi niya sa presidente, pwede po ba akong pumalit sa kanya? Pumalit. Sabi siguro ng sabi ng presidente, sa akin walang problema kung papalitan mo siya. Pero sabihin mo muna sa manager ng funeral parlor. Tao ka? Kung papalit. Bakit ko pwede na-inject sa inyo? Kasi may mga tao po, mga ambisyoso at ambisyosa. At hindi po tayo naiiba. Kumisan, tayo ay mapag-ambisyon. Kaya bisa natanong ko na sa inyo, sino ba rito ang walang ambisyon? Lahat tayo ay ambisyoso, ambisyosa. Itong magkapatid na ito, mga anak ni Zebedeo, si Juan at si Santiago, ay mga ambisyoso. Bakit sila ambisyoso? Kasi nais nila maupo isa sa kanan, isa sa kaliwa. Kaya ang kanilang request, sabi nila, sana makaupo kami katabi mo sa iyong kaharian. Kaya, nang narinig ito ng 10 alagad, nagalit sila. Sabi ng 10 alagad, uunahan pa ata kami ng mga ito. May ambisyon din pala. Kaya dahil po rito, ay tinuruan sila ng Jesus. Nagsimulang mangaral si Jesus. Alam ninyo, mga anak, alam ba ninyo na kung ang pagpapasya na maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi kagustuhan na magagaling sa akin. Hindi ako pwedeng mag-decide dyan. At ang pwedeng mag-decide dyan at pwedeng maupo dyan sa luglugan na yan ay para sa mga pinaghandaan. Meron talagang mga nakatalaga dyan. At hindi ko masasabi, isa ka, sa kanan ka, sa kaliwa ka. Meron talaga mga pinaghandaan kung sino ang mauupo sa ating kanan at sa ating kaliwa. Kaya, nagturo pa si Jesus. Pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na mga tinuturing na pinuno ng mga Hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan dapat ang umiral sa iyo. Hindi dapat yan manaig sa inyo, mga ginigilid mong anak. Para pang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi dapat yan. Sa halip, sabi ni Jesus, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging likod. Ang sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Amen? Hello? Hi? Sino ito magkapatid na ito na nagtanong kay Jesus? Anong pangalan? Sino? Sino? Akala ko Albert at si Lambert. Albert. Si Juan at si Santiago. Si James. Ano ang trabaho nila before bago sila tawagin ni Jesus? Ano? Kagawad? Mayor? Ano ang mga trabaho nito? Konsihal. Mangingisda? Yeah. Mangingisda? Anong pangalan ng tatay nila? Zebedeo. Si Bideo. Hindi binanggit ngayon. Sino ang pangalan ng nanay nila? Wala? Wala makapagsasabi? 500? Salome. Kayo magbibigay sa akin. Si Salome. Yan. Kaya, kung titingnan natin ang background nitong dalawang ito, sila ay tinatawag na Sons of Thunder. Anak ng puno. Puno. Bakit
tinawag na anak ng kulong. Kasi, nang minsan, ang Panginoon ay pupunta sa isang lugar. Eh ngayon, sila yung advance. May pinadala si Jesus na advance copy. Ngayon, ayaw silang tanggapin. Ayaw tanggapin. Kaya ang sabi nito magkapatid na ito, o ano Panginoon, pakilatin natin para pugnawin yung lugar na yun. Gusto mo Panginoon bababain natin ang kidlat. Akala nila, sabihin ng Panginoon sa kanila, tama, sige. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganyan. Huwag kayong mag-isip ng gano'n. Na parito anak ng tao, hindi upang pumatay, kundi magligtas. Napahiya sila. Para bang sinabi ni Jesus, where? Ano kayo? Hindi dapat ang umiral sa inyo. Hindi dapat ganyan. Kaya sila tinatawag na sons of thunder. Kasi sila ay mapupusok. Itong magkapatid na ito, mapupusok. Kumakin mo pa naman, pagsadya sila kay Jesus, na uupo sa isang sa kanan, isa sa kaliwa. Kung mga hindi makakapal ang mukha nila, mga hindi mahiyain. Di ba, no? Para ang laki ng kanila na magsadya sila ng gano'n. Yan nasabi ko lang yun. Pero itong dalawang magkapatid na ito ay may malaking role kay Jesus. May malaki silang gampanin. Kaya itong dalawang magkapatid na ito, plus si Pedro, laging kasama ng Panginoon. Laging kasama. Kaysa doon sa ibang alagad, wala, may 12 apostles, silang tatlo laging kasama, itong magkapatid na ito, plus si Pedro, tatlo sila, lagi bang paboritong kasama ni Jesus? Mabuti nga tatlo. Siguro kung isa lang, paghihinalaan natin. So, sino kaya sa kanila? Itatlo pang-apat si Jesus Yan. Mayroon silang role mayroon silang role na gampanin. Si Pedro, alam naman natin, si Pedro siya ay naging Santo Papa. Sa kanya ibinigay ang susi. Ikaw, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Yan. Sino naman itong dalawang ito? Si Santiago ay siya yung unang naging martir. Pinugutan siya ng ulo. Kaya among the 12 apostles, siya yung unang pinatay. At ito naman si San Juan, kapatid niya, ito naman ang pinakahuling namatay. Hindi siya pinatay, kundi namatay siya sa katandaan. At ano naman ang role ni St. John? Itong si St. John, ito si St. John the Beloved. Siya yung nasa paanan ng krus ng si Jesus ay nakabayubay sa krus. Siya lamang yung naiwan doon. Kasama ng mga kababaihan. Yeah. At sinabi kay John, anak, sabi ni Jesus, anak, son, behold your mother. At sinabi ni Jesus sa kanyang nanay, mother, behold your son. Yeah. Tapos ito ang nag-alaga kay Mama Mary. Hanggang si Mama Mary ay mamatay. Si St. John, namatay siya sa katandaan. Ano naman ang work na ginawa niya? Siya ay sumulat ng gospel. The gospel according to John. Kaya sinimulan nga ang kanyang gospel, in the beginning was the Word, and the Word was God. Siya ang sumulat ng gospel according to John. Ano bang sinulat niya? Uy, nasabihin ko sana 500 kaso narinig niyo siguro kanina, Revelation, tama. Yung huling libro ng Bible, siya rin ang sumulat. Si St. John. Sa Last Supper, sa iyong katabi ni Jesus. Sa iyong katabi ni Jesus na nakahilig. Siya yung pinakabata sa 12 apostles. Siya naman ang namatay na pinakamatanda.
Kaya, sa lahat ng events, kasama ko sila ng pagbabagong anyo na Jesus sa Tabor, sa Mount Tabor. Kasama rin sila ni Jesus nung si Jesus ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. Bago pahirapan ng Panginoon, kasama rin sila. Kasama rin sila doon sa ang anak ni Jairus ay muling binuhay. Kasama rin sila doon. Sa lahat ng mga events, sila yung paboritong yung kinakalagtan ni Jesus. So para bang laging magkasama. Sa silang tatlo, plus si Jesus, 4 sila. Kaya, nung tinanong sila ni Jesus, kaya nyo ba? Kaya nyo ba na batahin ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Ang sabi nila, yes, we can. Siguro, during this time, hindi pa nila gaano yung kanilang sagot. Parang wala pa sa loob nila. Pero later on, pinangatawanan talaga nila ito. Pinangatawanan talaga nito. Kasi sila ay may mga role na ginampanan sa buhay ng Panginoon. Sila ay parehong naglingkod hanggang sa sila ay mamatay. Si Santiago, siya ay pumunta sa Spain. Doon siya nangaral. Siya ang unang nagdala ng mabuting balita sa Spain. Kung bakit ang Spain ay na-Christianize. Nung na-Christianize na ang Spain, siya naman, mga Espanyol naman, ang pumunta saan? Saan pumunta? Sa Judicial. Sa Pilipinas. Pilipinas. Hamakin mo, paano nalang wala sa Santiago? Paano pa na-Christianize yung Spain? Hindi, wala. Paano makapunta ang Spain dito kung di sila pinuntahan ni San Santiago? Talagang ginawa nila ang role nila hanggang sa sila yung mamatay. Ang isa ay pinugutan ng mundo. Yan, si St. John. Yan si St. James. Mga ginigilin ko mga kapatid, ang paglilingkod yan, ang pagiging dakila, ay nasa paglilingkod. Ang pagiging dakila ay nasa paglilingkod. Alam niyo, ng isang araw, ako po ay nagmisa sa patay at ang namatay ay 20s lang, babae. 20s lang. Doktora pa. Motor accident sa motor. Umapin mo, nag-aral ka na matagal pagiging doktor. Kung kailan tapos ka na. Ngayon, dumating yung tatay. Saan galing yung tatay? Sa Saudi. Kung nakita ko yung tatay, ilang taon yung tatay? Medyo may edad na kasi. Dumating siya kasi namatay yung kanyang anak. Ang edad ng tatay ay 70 years old. Saan siya nagtatrabaho? Sa Saudi. Sabi ko, 70 na. Nagtatrabaho pa kayo. Siyempre kanya. Edad ka talaga. Sabi ko, ilang taon na kayo sa Saudi? Kalahating buhay niya sa Saudi. Para bang nakakatats, ano? Sabi niya, ito yung pinaaral ko sa anak ko. Pag-abroad, yung anak niya na isa, nasa abroad na rin, hindi nakauwi. Yung pangalawa, engineer. Naka-assign naman sa Japan, umuwi rin. At ang ikatlo, yung namatay. Doktora. Kaya ko kanya napatapos ang aking anak dahil yan sa aking pagsasaudi. Itapos na ngayon, siguro, uuwi na siya. Kasi ang kanyang misis, mag-iisa na lang sa bahay. Pamakin mo, 70 years old. Siguro meron pa kayong alam, baka 80 years old na sa abroad ngayon. Minsan nga, may mga binibisahan ako na namatay. Doon na namatay sa Amerika o saan. Sa kapaghahanap ng trabaho. Para lang mapaaral yung mga anak nila. Yan po ay paglilingkod. Amen. Hello? Hindi mo kayo mga misyonero o misyonera. Ginawa niyo ang iyong misyon bilang magulang sa inyo.
Kaya kayo po ay bayani. Hero. Nakaka-touch dito ba? Kaya sabi ng matanda, siguro kanya father, tapos na sila, saka namatay itong aking bunso. Wala na rin akong kapag-arali, uuwi na rin ako. Tatapusin ko na yung aking kontrata. Para may kasama naman si Mrs. Kasi yung kasama ng Mrs. siya, namatay. Yung doktor eh. Ang tanong doon, ilang taon pa kaya sila magsasama? Matanda na rin sila pa rin. Paglilingkod, kaya sabi rito ng Panginoon, kung nais niyo maging dakila, dapat kayo maging lingkod ng lahat. At ang sino mang ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Ang pagiging dakila ay hindi yung ayon sa pananaw ng mundo. Na mayaman, maraming pera, wala ka nang hanapin pa, nasa iyo na lahat. Para sa mundo, ikaw ay dakila. Pero para sa Panginoon, ang pagiging dakila ay hindi yung pagiging maraming pera at maraming bahay. Ang pagiging dakila para sa Panginoon ay pagiging lingkod. Servant. Kaya nga po, ang Santo Papa ay tinaguriang servants of the Lord. Alipin ng mga alipin ng Panginoon. Servant. Kaya nung buhay si Cardinal C, ang kanyang coat of arms doon sa kanyang sombrero, nakalagay, Servium. Sabihin, servant. Tayo po lahat ay servant. Yan ang ating pagiging dakila. Kung hindi po tayo maglilingkod, hindi po tayo magiging dakila sa mata ng Diyos. Hello? Nakatulog na yung ating mga fellow servants. Lahat po tayo ay lingkod. Yan ang ating pagiging dakila. Kung tayo pinagkalooban ng material na bagay, tapos naglilingkod pa tayo, salamat. Hanggang kailan tayo maglilingkod? Habang may buhay. Basta humihinga, patuloy ang paglilingkod para tayo maging dakila. Hindi sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Diyos. Sumasampalataya mo. Ano may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin na. Nagkataon tao siya, lalaki ng Diyos, Espiritu Santo. Pinanganak Santa Maria Birhen, pero pakasakit ni Poncio Pilato, tinako sa krus na matay nilibing. Nanawag sa kanaroroonan ng mayumao, na may 3 araw ng buhay na maguli, makay sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos sa mga pangyarihan. Doon magulat pa rin rito at hukom sa mga nabubuhay at mga namamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako at Diyos Espiritu Santo sa banal na Simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, linggo ng Misyon Pandaigdig, alalahanin natin ang lahat ng ating kapatid sa larangan ng misyon at ipahayag natin na ating pakikiisa sa kanila sa pamagitan ng ating mga mataimtim na kahilingan. Ang ating tutugon, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Para sa Simbahang Katolika at mga namumuno rito, naway hindi nila kaligtaan ang kanilang bukasyon na mangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng relihiyoso at laikong hinirang ng Diyos upang maging misyonero, naway tugunan nila ang kanilang bukasyon ng may buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng misyonero, naway gantimpalaan ng Panginoon ang kanilang dedikasyon sa paghahatid ng liwanag ng mabuting balita sa lahat sa pamamagitan ng masugid na pangangaral at pagpupunyagi sa mabuting gawa.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pinuno ng ating pamahalaan, naway mapagtanto nila na kasama ng kapangyarihan ang responsibilidad na maglingkod sa bayan ng buong katapatan at walang paghahanap sa sariling kapakanan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, nawa tayo'y maging isang tunay na mapag-arugang sambayanan na handang magbigay saksi sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya at pagtulong sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway hindi tayo maghangad ng katungkulan upang magtamo ng karangalan, kundi upang higit na makapaglingkod sa ating mga kapatid ng buong kababaang loob at kapukasang pala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipinapadalangin din natin ang mga nag-birthday at mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito at sa linggo ito. Mga kapatid natin na pinangakuan natin na sila yung ating ipapadalangin at mga taong nangangailangan ng ating dasal. Atin sila isinasama sa ating mga pag-aalay ng misa ito. At sa katahimikan, ang ating mga personal na pasasalamat, personal na kahilingan. Kasama ang mabuting kalusugan, mga katawan, ng lahat ng mga misyonero, mga kapatid nating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, nawa palakasin ng iyong biyaya ang aming mga misyonero. Alubin sila sa kanilang pagdadalampati at magbunga naman ng kaligtasan ng kanilang mga pagsisikap para sa lahat. Isinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ayaw.